21 araw na ako nasa kalsada. At ngayon, isang araw na lang ang pagitan ko sa pangarap na matapos ang Philippine Loop. Today is day 22 ng paglilibot ko sa Pilipinas gamit lang ang bisikleta. So far, nakaka 4,250 kilometers na ako at nakadaan na din sa 46 provinces across Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito ako ngayon sa Baler, naghahanda para sa huling malaking pagsubok. Ang muling pagtawid sa Sierra Madre, palabas ng Aurora at papuntang Nueva Ecija. Pag nalampasan ko na yan, halos patag na lang pauwi ng Cubao, kung saan ko tuluyang isasara ang loop. Pero bago tayo mag-ride para tapusin ang Philippine Loop, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Hindi nagsimula ang Philippine Loop nung umalis ako ng Cubao. It started around 7 months earlier, in June 2025. Nainganyo ako mag-Philippine Loop after seeing people who had done it before, like Carlo the Happy Biker and Leo Mante. Madami na akong natapos na 1,000 plus kilometers na ODAX and LRM rides. Pero iba ang Philippine Loop. Sa ODAX at LRM, may ruta, organizers, controls, and cut-off. Dito, ako ang kailangan gumawa ng ruta. Mag-aral ng mga ferry schedules, maghanap ng accommodation, at siguraduhin na safe ang mga pupuntahan ko. But the biggest challenge was not the distance or the logistics, but what happens if matagal akong mawawala. I have responsibilities. I knew the Philippine Loop was possible if I gave myself several months. Pero hindi ako pwedeng mawala ng ganong katagal. So I thought, tingnan ko nga muna kung kaya ko itong gawin in a much shorter time. I started plotting routes on Google Maps to understand where I needed to go and how many days it might take. In late July 2025, I asked Leo Mante for his route. He shared his 24-day plan with me, and that became my first serious reference. On August 27, I started asking ChatGPT about the Philippine Loop, and I started binge-watching videos of biyaheng bike ni Mike. The next day, I joined the Philippine Loop Adventure Tour Facebook group and requested the registration form. I also watched and studied the journeys of other motorcycle loopers like Gorio, Taraki Ride, and Boy First Time. By end August, I was no longer just watching other people do it. Gumagawa na ako ng plano. And ang una kong plano, 19 days. Sa spreadsheet, mukhang possible. If makaride ako ng 230 kilometers per day, including sleep, meals, ferry delays, and all the stops, kayang tapusin ang loop in 3 weeks. Mahaba pa din yon, pero short enough para hindi ako masyadong matagal na mawala sa responsibilities ko. Doon, medyo nabuo ang loob ko. Baka kaya ko ngang mag-Philippine Loop. In September 2025, I started reaching out to sponsors. I was fortunate to receive the support of BMC Philippines and my dream endurance bike, the BMC Road Machine, which I received in October. Coros provided me with the best cycling computer for the job, the Coros Dura. Isang beses ko lang siya chinarge buong Philippine Loop. I also gained the support of Vittoria Philippines with the Corsa Next Performance Tire, Magine for my power meter, and Magic Shine for my lights. Spider Philippines provided my helmet, while Twin Cycle Gear made my custom Philippine Looper jersey, which I even picked up in Pampanga. Little by little, the Philippine Loop was no longer just an idea. May ruta na, may equipment na, and may bike fit na from Martin and advice from Coach Ben. So on November 7, 2025, I registered at the Philippine Loop Adventure Tour office in Makati. I chose to make the attempt official para may standard checkpoints akong susundan at may clear direction and motivation akong tapusin ang buong loop. I also interviewed Mike about his Philippine Loop experience. Napanood ko yung 50 videos niya, kaya noong first time namin magkita, parang matagal ko na din siyang kilala. Pero may isa pa akong problema. Never pa akong nakapagroro with my bike. So on January 6, 2026, I did a one-shot Boracay ride across Batangas, Mindoro to Katiklan. It was not just another long ride. Practice yun para matutunan ko ang mga kalakaran sa Roro. Around that time, I also learned that fellow randonneurs Keith, Dan, and Wilfredo were preparing for their own Philippine Loop. So I reached out to Keith to learn their plan. Magkaiba kami ng ruta. Sila magsa-start sa north, ako naman sa south. We created a chat group para may support network kami habang nasa daan. On January 16, they rolled out towards North Luzon.
That same day, may pa-send off ride sa akin sina Treble at nagpictorial pa kami ni Cycling Chef. Nung gabi, I had dinner with my family sa Barrio Fiesta sa Green Hills. For months, Philippine Loop existed only as plans. But on January 18, 2026, at 3:49 in the morning, today, gagawin ko na ang pangarap kong ride, Philippine Loop. Let's go! So from Cubao, nagsimula na ako mag-ride papuntang Bicol. And that was the start of episodes 1 to 8 of this Philippine Loop adventure tour. The original plan was 19 days, pero gaya ng lahat ng totoong adventure, hindi lahat ng plano masusunod. And this is what brought us here in Baler, Day 22. Day 22 of my Philippine Loop adventure tour. So ito na, from Baler back to Manila. Ito na yung last day. Ngayon mas nafe-feel ko na Philippine Looper ako kaya sinuot ko na to. Ito yung last checkpoint. Tapos sasalubungin ako nila Cycling Chef at saka ni Ian Howe. Okay, ito maaga pa. 5:51. Babay ka sa Baler? Taga dito ka ba? Kala ko galing sa hotel. Bago tumawid ng Sierra Madre, breakfast muna and load up ng pagkain. Okay, 6:34 AM. Tapos na ako kumain. Nagpaabot talaga ako ng liwanag kasi magpipicture ako dun sa Baler signage. Yan. Okay, nandito na ako. So ngayon, uuwi na ng Cubao. Excited na ako kasi makakapagpahinga na talaga ako. Grabe, nakakapagod. 22 days. So yan, tirahin ko na to. Time check, 6:50 AM. Let's go! Bago tayo umalis ng Baler, pakita ko muna itong plaza nila. Quezon Park, Baler, Aurora. Pagpunta nyo dito, tingnan nyo rin to. Pwede kayo mag-relax yan, park yan. Ayan, si Manuel L. Quezon. Ang ruta natin pauwi ng Cubao para maisara ang loop ay 227 kilometers mula sa Baler. Dadaan tayo sa Sierra Madre papuntang Bongabon, Nueva Ecija. Around 50 kilometers of non-stop climbs and descents bago tayo tuluyang makalabas ng bundok. Pagdating sa kapatagan ng Nueva Ecija, mostly flat na ang daan pabalik ng Manila. Ito na talaga ang final push ng Philippine Loop. Bayan ng Baler, Aurora. Salamat po. Thank you din. Makulimlim ngayon. Uulan daw, sabi sa weather forecast. So, tingnan natin. Dito yung papuntang Bongabon. Okay, Municipal Hall, San Luis, Aurora. Nasa San Luis na tayo. 7:10 AM. Ayan may kalong ride tayo. Sa Chesmira ka lang kagabi. Hindi, yun, 2 days delayed. 2 days? Ayan, si Sir, anong name niya? Anthony Valenzuela. Ayan, Anthony Valenzuela, taga Baler siya. Masalubong ko. Kita kami dito sa Hacienda, Barangay Tito Mabo. Okay, maulan ngayon. Actually, yan yung nandito sa forecast. Kasi itong weather forecast na nandito sa InReach, galing sa satellite. Ayan 80% chance of rain. So talagang maulan tong araw na to. Ayan pakita ko lang sa inyo yung ahon. Today, ayan ang tarik. Yan yun, mga 50 kilometers. Magsisimula na nga ngayon Ayan, maulang ahon. Okay, ito na yung simula. Bale, ang goal natin first makaabot dun sa border ng Aurora at saka Nueva Ecija. Yun So far, nakakaisang oras na. 21 kilometers. By the way pala, nagawa ko na tong Baler. Kaya lang yung normal na way, which is from Manila to Baler. Dito ako dumaan sa Bongabon papuntang Baler. So if hindi nyo pa napapanood yun, check it out kasi
hindi lang ako pumunta ng Baler, umuwi ulit ako the same day. Tapos doon ako dumaan sa kabila, sa Pantabangan. Kaya alam ko na to. Dito sa Bungabon, kaya dito ako dumaan kasi mas banayad yung mga ahon dito. Sa Pantabangan yung pabalik, grabe. Okay, ito ulan pa rin. Ito pala yung unang climb segment. 8 kilometers siya. Average grade of 4%. Grabe tong gubat dito. Ang sukal oh. Ano pala ngayon? 250 meters above sea level. So tingnan natin kung ilang meters above sea level yung tuktok. Okay, 350 meters above sea level. Okay, 400 meters above sea level. Ayan oh, malapit na sa tuktok. Tapos bababa. Ayun, 480 meters above sea level. Ang lamig. 19 degrees pala. Kaya pala, ang lamig. Ang hirap bumaba. Giniginaw ako. Magano muna ako dito. Mag-refill. Ayan, kape muna. Okay, 8:55 AM. Tuloy na ang biyahe. Oh, yung lamig lang. Next time, hindi na ulit ako hihinto. Okay, yung upcoming climb, 5.7 kilometers. Gusto ko na makarating doon para uminit na ulit yung katawan ko. Nandito 1 to 2% lang. Binibilisan ko na lang para uminit yung katawan ko. Kaya lang pag medyo mabilis, ang lamig ng hangin. Ang hirap. Gusto ko yung medyo matarik na climb para mabagal. Okay, 500 meters na above sea level. 550 meters above sea level. Okay, 600 meters above sea level. Tayo ko muna itong siopaw. Binaon ko to kasi alam ko walang pagkain dito sa kabundukan. Naka 2 hours and 44 minutes na. So, kain muna. Ayos din yung view dito. Kaya lang, ayun no. Katabi pa bangin. Kaya ano lang ako yo. Okay, tuloy na natin. 9:40 AM. 617 meters of climbing pa. So, natapos na natin more than half. Konti na lang. Yan, bumababa ulit tayo. 400 meters above sea level. Grabe, kanina pa akong umaga naliligo. Tuloy-tuloy. Ayos lang. 10 AM. 48 kilometers na. Okay, dito na tayo sa Villa Maria Aurora. Pagdating dito sa maliit na town, huminto ako sandali sa isang tindahan para mag-refill at mag-check ng messages. Ay, may Pocari Sweat sila. Bili akong Pocari Sweat. Nagtingin lang ako ng mga message kasi si Cycling Shop kasalubungin ako. Okay, sunod nito pababa. Ito, ginaw na naman. Ayun, 21 degrees. Dapat bumaba ako habang mainit pa katawan. Lamig! Grabe yun, oh. Yung bundok, ang laki, oh. Daming fog. Ayan yung bundok, oh. Grabe, oh, mukhang mahiwaga. May mga engkanto dyan. Ayos to, giniginaw na ako, eh. So start tayo 355 meters above sea level. Dito ko yata nasa lubong si Father Steve nun.
Grabe to. 461 meters above sea level. 510 meters above sea level. 600 meters above sea level. Woo! Lapit natin tuktok. Okay, ito na yung border ng Aurora. Aurora Province. Okay, ayun na. Pero may natitira pang 192 meters of climbing. So right now nasa 680 meters above sea level. So yun, bababa na. Pero may isa pang hill ulit sa may Nueva Ecija side na. Nalagpasan na din natin ang Aurora. Si Cycling Chef, papunta na. Kaya excited na ako makababa. Nasa Nueva Ecija na tayo! 19 degrees pa rin. Mukhang walang ulan sa sa Kapatagan. Ang liwanag doon sa baba. Grabe, lakas ng hangin. Grabe yung hangin. Tinutulak ako. Ayan, 400 meters above sea level. Parang nag-clear na yung sky. Okay, nawala na yung ulan. Yun, nandito na sa baba. 290 meters above sea level. Ayan maraming naliligo. Sa akin naging video. Okay, ito na tayo sa Labi River. Time check, 11:30 AM. So, I think may isang ahon na lang. Tapos, nandun na tayo sa Bungabon, town proper. Picture lang ako dun sa I Love Labi. Ayun na nga, wala na dito. Iba talaga yung weather pag nasa kabilang side ng bundok, tapos malapit sa dagat. Parang yung dun sa sa Quezon, sa Infanta, Real. Medyo iba rin, maulan. Kahit walang ulan sa may Rizal. Ayan, tuloy ang biyahe. Woo! 250 meters above sea level. Ayun, tapos na. Pagbaba na. Morning. Okay. I love Bungabon. Dito na sa Bungabon. Yun. Ha. Nice. Ang ganda rin ng weather. Nasa 180 meters above sea level pa rin. Ayos, nakalabas na ako sa kabundukan. Time check, 12 noon. Yan. Tama-tama, lunch na. Magkikita kami ni Chef dun sa karinderya. Ayun yung mga bundok na pinanggalingan ko. Ayos. Paglabas ko ng Sierra Madre, gumaan din ang pakiramdam ko. Kanina, umuulan pa sa Aurora. Pero pagdating ko sa Nueva Ecija, clear na ang langit, patag na ang daan at parang mas ramdam ko nang malapit na talaga akong umuwi. Nasa Kapiasnan na! At dito ko rin makikita si Cycling Chef. Bago ako umalis ng Philippine Loop, sinabi niyang sasalubungin niya ako at sasabayan pa uwi. And after 21 days of riding mostly on my own, malaking bagay na makakita ng pamilyar na mukha sa final stretch. Yun! Mayat mo, umayat ka. Salamat dito, sir. Na-miss ko yung mga kaibigan ko Oo nga, sayang. Hindi mapakiramdam ni... Oo nga Anyway, baka makita natin mamaya. Samahan muna tayo. Oo, sige. Feeling ko tapos na ako Yan, ayos. Sa long ride ko, longest ride ko na naman to. Tapos ikaw na naman kasama ko sa gagawin ko longest ride. Kaya hindi ko talaga mapalampasin yung chance Lagi ka naman sa'yo, Ayos pa, salamat Salamat sa time. Nagsalubong sa akin. Nung makita ko si Chef, feeling ko nakarating na ako sa finish line. Tinupad niya yung pangako na samahan ako tapusin ng Philippine Loop. After lunch, nag-ride out kami palabas ng Bungabon. Ayan, tapos na kami kumain. Let's go. Okay, time check. 12:50 PM. Yan, dito na kami sa may Bungabon.
papuntang Palayan City, papunta ng Maharlika Highway. Let's go! Kasamahan ako ni Cycling Chef. Sama ko na idol ko. Ayun, yung arko ng Bungabon. Okay, dito na kami ngayon sa Bungabon. Okay, 1:04 PM. Pala, so far nakaka 90 kilometers na tayo. Yon, okay, nandito na tayo sa Palayan City, Nueva Ecija. Okay, nandito tayo sa Palayan City, Capitol. Yan, I love Nueva Ecija. Palayan City pa tayo, Pops. Okay. 1:32 PM, nakaka 100 kilometers na. So 120 na lang. Ayos. Okay, nandito na tayo sa Cabanatuan City. 1:42 PM. Ayun, si Chef oh. Nagga-gravel oh. Panis! Dala niya yung gravel bike na malaking gulong para hindi niya ako maiwan. Ay, dito sa bypass. Pwedeng sabay. Oh, 3 lanes. Parang Mindanao. Okay, ito. Tapos na ang bypass road. Okay, nandito na tayo sa San Leonardo, Nueva Ecija Medical Center. Okay. Exit na tayo ng San Leonardo. Papunta na ng Gapan. Okay, nasa Gapan na. Gapan. Most of the time, nandito ako ng gabi. Ngayon ko lang siya nakita kasi nandito ako gabi. Ito na. Exit na tayo ng Gapan. Ayan o, Gapan Arc. After 145 kilometers, nasa Bulacan na. Paps, gusto mo Mountain Dew? Sige. Okay to, merienda lang kami. Ni Cycling Chef. Ano? Lugaw. Kasi yung next stop namin, 60 kilometers from here sa Marilao. Kitayin namin si Ian Howe. Yo! Napakita niya sa amin yung bago niyang frame. Congrats, Master. Yon. Okay, tapos na kami kumain. 4 PM. So, yun, diretso na kami ng Marilao. Arco ng San Miguel. So ngayon, nasa San Ildefonso na tayo. Sa Plaridel Bypass kami makikipag-meet kay Ian Howe. Nung nagsisimula pa lang akong mag-long ride, si Ian ang isa sa palagi kong pinapanood at pinagkukunan ng inspirasyon. Kung saan sila nagbabike ng Team Apple, pinangarap ko ring marating. Laguna Loop, Revpal, Baguio, Bicol, North Luzon Loop. At sa loob ng 4 na taon, isa-isa ko rin silang napuntahan. Okay, ito na yung arko ng San Rafael. Si Ian, somewhere nandun. Yan, na kami ni Cycling Chef. Lapit na namin makita si Ian Howe. Malaking bahagi si Ian kung bakit ako nahilig sa long ride. At ngayong matatapos ko na ang longest ride of my life, nandyan siya para sumalubong sa akin. Parang isa na namang buong ikot ang nagsara. Dati, pinapanood ko lang siya habang nangangarap na marating ang mga lugar na pinupuntahan nila. Ngayon,
sasabayan niya naman ako sa huling bahagi ng sarili kong pinakamalaking biyahe. Yun! Salamat, Master! Woo! Congratulations! Ayos! Grabe! Ito po ang pasimuno ng lahat ng mga long ride. Congratulations, Juan Arthur! Yan, salamat Master Ian. Ito ang idol ko nandito ha. Bye! Tara, pa-drone na tayo. Ayun oh, may pa-drone pa si Master oh. O, tinan mo oh. Oh, uy, grabe! Hala! Grabe itong ano oh, yung drone oh. Time check, 5:43 PM. Nandito pa rin kami sa Plaridel Bypass. Kaliwa, no? Isang malaking karangalan na makasama ang dalawang siklistang dati ko lang sinusubaybayan. Ngayon, mga kaibigan ko na. Salamat sa pagsalubong, Ian at Glenn. Okay, traffic pala dito sa Bulihan. Okay, nandito na kami sa MacArthur. Napag-usapan namin na magmerienda sa may Dunkin Donut sa may Marilao at may dadaanan din akong kakilala. 6:21 PM. Okay, dito na kami sa Pure Gold, Bocaue. May nakasabay tayo. Si Papa Fred. Papa Fred. Si Fred yung na-meet ko na ka-long ride nung nag-one shot baler ako. Sumalubong din siya since taga dito siya sa Bocaue. Sa Dunkin. Yung nakarating din. Okay, 6:55 nandito kami sa Dunkin Donuts. So, konting kape lang. Tapos uwi na ako. O, yan o. Meron kami papita bread kay Papa Fred. Grabe! Hindi ko ma-imagine. Tapos na. Konti na lang. Ayan na yan! Ayan na yan! Puro naman lamigay lang. Ang lapit na lang pala nito. So 24 kilometers na lang. Ano? Tapos na naman. Tapos ka na. Sama natin si Papa Fred. Meron siyang dalang ito. Ayan. Yan ang sikreto. Pampalakas daw para sa last 24 kilometers. Korean bag. Totoo to ha, uod. Korean bag. Tikman natin. Ayos, lasang ipis. Hindi, Paps. Lasang ano? Alam yung pag... Oh, di ba? Parang green peas lang. Ang kintab pa eh, oh. Yeah. Hugasan natin ng Dunkin Donut. Tama natin syempre si Master Ian Howe. Ang pinaka-master natin, ang pinaka-original. Grabe. Yan. Tapos syempre si Cycling Chef. Ang pinaka-pogi. Ayoko na. Tapos si Ronald. Yan. Ronald ka na, Ronald. Roland. Ayan. Okay. Sir, congrats. Saya. Congrats. Salamat sa pagsalubong. Okay, 7:41 PM. So sinulit lang namin ang kwentuhan with Master Ian and Papa Fred. Ayan, anniversary pala nila nung asawa niya. Oh, salamat. Shoutout mo muna yung asawa mo. Ma, shout out sa iyo. Happy anniversary. Ayan na, alis na sila. Congrats ko. Okay. Ayan. Para silang mga taga Bulacan, so sabay na silang babalik. Ako naman, pupunta na ng Cubao. Let's go! Last 24 kilometers. So, okay lang, kahit mabagal. Basta makauwi. Valenzuela na. 7:57 PM. Nasa Metro Manila na tayo.
Pagpasok ko ng Metro Manila, I couldn't help but reflect on everything it took para makarating dito. Yung hirap nung unang 4 na araw across Bicol, Samar at Leyte para lang marating ang Mindanao. Nasa Mindanao na tayo! Yung paulit-ulit na habol sa ferry at mga gabing hindi ko alam kung saan ako aabutin. Grabe. Pero kasabay ng pagod, nandun din yung mga lugar na dati sa videos ko lang nakikita. MacArthur Shrine, Pink Mosque at Agas-Agas Bridge. Doing the Philippine Loop gave me the opportunity to visit places na dati pinangarap ko lang mapuntahan. Kaya I'm really grateful that I got to see and experience all of them. Now, they're more than just places I passed through. They're memories I'll carry with me and treasure for the rest of my life. Sobrang ganda ng Pilipinas, pero sa likod ng lahat ng gandang yon, ang dami ko rin pinagdaanan. May mga gabing ako lang mag-isa sa dilim. May mga pagkakataong kailangan kong ayusin ng bike sa gilid ng kalsada. Itulak sa matarik na ahon at magpatuloy kahit masama ang tiyan, pagod na ang katawan at gusto nang tumigil. Pero kahit solo ride ito, hindi pala talaga ako nag-iisa. Nandun yung mga kaibigang nakita ko sa daan, mga pamilyang nadalaw ko, mga bike shop owners na tumulong sa akin, at mga ka-long ride. Yun! One Kalabaw! One shot peler! Biker dude! Biker dude! At lahat ng sumuporta kahit malayo. Kaya siguro, hindi lang ito tungkol sa mga lugar na narating ko. Tungkol din ito sa lahat ng mga pinagdaanan ko at sa lahat ng mga taong naging parte ng biyaheng ito. Ito na yung monumento. Paglagpas ng monumento, home stretch na. After 4,486 kilometers, We're here at the finish line. okay, nandito na tayo sa Shell, 8:52 PM. At dito na nagtatapos ang ating Philippine Loop. So, how do I feel? Actually, 2 araw ko na iniisip yun. Ano yung mapipil ko pag natapos ko to. Pero wala talaga eh. I mean like, para siyang isang task na natapos na. So, right now, I'm just happy na tapos na siya. And makakatulog na ako. And makaka-recover na ako. And magagawa ko na ulit yung mga normal na ginagawa ko everyday. So, yun lang. Wala namang masyadong masasabi. Except siguro dun sa video. Dun sa mga video, dun ko ibibigay yung mga thoughts ko. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para mapanood nyo yung mga nasa Philippine Loop. Actually, oo nga no, makikita nyo lang pala to pagka tapos na. So, walang sense. Ayun lang. At dito nagtatapos ang ating vlog. This is MacArthur. I shall return.